Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kagingo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, napabagsak ng ating bida na si Hajen ang patriarch na si Hong Quan maging ang ikalawang patriarch na si Hong Sang-ho ng Joksa family. Kaya walang nagawa ang tagapangasiwa kundi sumunod sa pinapagawa nito. Dinala nila ang mga tala ng ledger sa loob ng 3 taon at nalaman ni Hajen na may mga pagkakamali sa tala, patunay na may naganap na korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan, kaya't karagdagang investigasyon ang kinakailangan. Nang matapos ang pag-iinspeksyon ni Hajen, nagsimula na silang bumyahe. Mabilis na gumaling si Hajen mula sa pagkakalason sa kanya at sa tulong na rin ni Goldie. Bago sila magtungo sa Gogyong family ay plano ni Hajen na alamin mula kay Fang Ryung kung nasaan ang Secret Demon Queen. Sa pagpapatuloy ng kwento, nang magising si Fang Ryung sa loob ng karwahe ay nagpumiglas siya at sinusubukan niyang tumakas. Ngunit hindi niya maalis ang pagkakagapos sa kanya. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mga naputol na daliri. Isang malaking palaisipan sa kanya kung paano naselyuhan ang energy core niya kaya't hindi magamit ang kanyang lakas. Sabi niya sa kanyang isip, hindi ko maalis ang selyo. Dapat imposibleng selyuhan ang energy core ng isang taong nakapag-master na ng demonic powers. Mayroon bang pamamaraan kung saan ginagamit ang pressure points para selyuhan ito? Ngunit hindi ito kaugnay ng demonic studies. At malaki man ang pagbabago rito pero katulad ito ng sealing technique mula sa Orthodox faction. Lalong-lalo na ang Mount Tai at ang Big Dipper, ang mga teknik ng Shaolin para sa pagmamanipula ng mga pressure points. Ngunit laking gulat ni Fang Ryung nang bigla siyang lumutang at itinulak palabas ng karwahe. Bumagsak ang katawan niya sa lupa. Bumungad sa kanya ang espada ni Hajen na itinarak sa lupa, ilang pulgada lamang ang layo sa mukha niya. Sa isang malamig na tono, tinanong niya, masarap ba ang tulog mo? Itinutok ni Hajen sa kanya ang dragon scale blade na nasa kabilang kamay niya at sinabi, hindi naman kami nagmamadali, pero ayaw kong nag-aaksaya ng oras. Kaya sagutin mo ng mas maayos ang mga itatanong ko. Ang binagsak ni Hajen ang unang tanong niya, anong koneksyon mo sa Secret Demon Queen? Nanlaki ang mata ni Fang Ryung at palaisipan sa kanya kung paano niya nalalaman ang tungkol sa master niya. Walang ibang umiikot sa isip ni Fang Ryung kundi, kailangan kong makahanap ng paraan upang makatakas dito. Ngunit dahil hindi niya sinagot ang unang tanong ni Hajen, tinutok ni Hajen ang espada sa likod ng tainga ni Fang Ryung at sa isang mabilis na was-iwas nito ay walang awang pinutol ang kanyang tainga. Nang may nag-aalab na mga mata, galit na dugtong ni Hajen, susunod na katanungan, paano mo nakilala ang patriarch ng Joksa family? Namimilipit sa sakit ang dagwang si Fang Ryung at habang nakayuko, sabi niya, hindi ko maaaring sagutin yan. At dahil dito, 2 daliri naman ang sunod na pinutol ni Hajen. Para sa pangatlong katanungan niya ay itinutok naman ni Hajen ang talim ng espada sa kanyang mata. Aniya, ang iyong mahika at ang demonic arts ng patriarch ng Joksa family ay naghalong mabuti ng gamitin ninyo. May kasunduan ba sa pagitan yung dalawa? Bagamat nanginginig sa takot, pinilit ni Fang Ryung na sumagot sa pagkakataong ito. Aniya, nakilala ko lamang ang patriarch ng Joksa family bilang pagsunod sa utos ni Master. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Fang Ryung dahil sa matinding sakit ng walang awang tinusok at tinanggal ni Hajen ang kanyang kaliwang mata. Halos mapangiwi sina Dongpil at Hongrian na nanunood sa gilid. Umagos ang dugo sa lupa at lalo siyang namilipit. Sabi ni Hajen, hindi iyon ang tinanong ko. Magpakatatag ka bago mo ako sagutin muli. Naiintindihan mo ba? Bagamat nasaktan, pinilit ni Fang Ryung iangat ang kanyang ulo at galit na minura si Hajen. Sa isang iglap ay binunot ni Hajen ang Seven Knights Blade na kanina'y nakatarak sa lupa, ngayon ay nakatarak na at tumago sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Nanatiling matalim ang tingin ni Hajen at sa isang nakakapanindig balahibong tono, sinabi niya, hindi ko puputulan ang dila mo dahil kailangan ko ang mga sagot mo, pero pagbabayaran mo pa rin ang kalapastanganan mo. Napangisi si Hajen at sinabi, mukhang nagsisimula ka ng maunawaan ang iyong sitwasyon. Sige,
Magsimula tayo muli. At nagpatuloy si Hajen sa pag-torture kay Fang Ryung hanggang sa makuha niya ang mga sagot sa katanungan. Matapos ang matinding interogasyon, casual na pinupunasan ni Hajen ang kanyang mga dagwang kamay, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Inutos niya kay Hang Brian, itali mo siya ulit at ipasok sa karwahe. Walang pag-aatubili, nilapitan ni Hang Brian ang walang malay at dagwang katawan ni Fang Ryung. Nilinggan niya si Hajin at tinanong, pero, anong silbi na dalhin pa natin siya? Bakit hindi mo na lang siya patayin ngayon? Malamig namang sagot ni Hajin, pinag-iisipan ko pa kung papatayin ko siya. Saka siya tumalikod, naglalakad palayo, ngunit may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Dagdag na tanong ni Hang Brian, kailan tayo aalis para magtungo sa Gogyong family? Napabuntong hininga si Hajen, at habang nakatalikod ay sumagot, magpahinga muna kayo ngayon. Sasabihin ko na lang mamaya. Habang papalayo si Hajen, hindi mapigilan ni Dongpil na ipakita ang kanyang pag-aalala. Tila nagdadalawang isip siyang magsalita, ngunit sa huli ay nagtanong, Batang Panginoon, ayos lang po ba kayo? Sumagot si Hajen ng malamig, ayos lang ako. Magaling na rin ang mga internal injuries ko, kaya tiyak na gagaling na rin ang iba pang pinsala sa katawan ko ng mabilis. Ngunit nagpatuloy si Dongpil, may bakas ng lungkot at pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi iyon ang tinatanong ko. Para kasing iba ka sa iyong karaniwang sarili. Mula nang dumating ang babaeng iyon, tila nagbago ka. Hindi ako mangangahas na alamin ang lahat ng detalye ng iyong mga iniisip, pero, hindi ko mapigil ang mag-alala. Bahagyang yumuko si Dongpil, ang boses niya ay puno ng paggalang at pagkabahala. Patawad. Pero sinasabi ko lang ito dahil mahalaga kayo sa akin. Kung sa tingin ninyo po ay nakikialam ako ng labis, tatanggapin ko ang anumang parusa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago sumagot si Hajen, ang kanyang mga matay malalim at seryoso. Dongpil, hindi ko maipapaliwanag ang lahat sa ngayon, ngunit may pinili na akong landas. Malayong malayo ito sa nakasanayan. Magiging mapanganib ito, at darating ang oras na maaaring kailanganin kitang gamitin bilang pain. Ngunit lalo lamang na puno ng determinasyon si Dongpil at buong katatagan ang sagot niya, kahit na ganoon, handa at masaya akong sundin ang lahat ng utos ninyo. Hindi dahil sa inyong katayuan sa Divine Cult o ang inyong kakayahan bilang isang martial artist. Susunod ako sa inyo saan man kayo magtungo, at anumang landas pa ang tahakin ninyo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Hajen na ang taong nasa tabi niya ay hindi basta kasamahan, siya ay isang tao na handang sumabay sa kanya sa pinakamadilim na landas, at handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa kanya. Naisip ni Hajen, Dongpil, alam kong susundin mo ang anumang utos na ibibigay ko. Pero gusto ko pa ring bigyan ka ng pagpipilian. Napakalaki ng kaibahan sa pagitan ng pagkakaalam at hindi pagkakaalam na pumili ako ng landas na tatahakin. Ang kanyang katapatan ay halos nakakainis na, marahil siya ang dahilan kung bakit naalis ang mga maling pag-aakala ko noon sa Divine Cult. Nagpatuloy na sa paglalakad si Hajen habang ibinibigay ang utos sa kanya, sabihin mo sa squad leader na aalis tayo sa loob ng kalahating araw. Hindi tayo pupunta sa Gogyong family. Laking pagtataka naman ni Dongpil, at nagtanong, kung ganon ay saan tayo pupunta. Lumapit si Hajen kay Goldie at sumagot, pupunta tayo sa isang imbakan ng kayamanan na hindi ko na nabisita sa loob ng maraming taon. Sa pinakamalapit sa mga nakakalat sa Central Plains. Pupunta tayo sa Hunan, sa Plain Village Valley ng Mount Heng. Ipagbigay alam mo rin ito sa squad leader at sabihan nyo ang patriarch ng Gogyong family na kitain tayo sa Plain Village Valley at dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Sabihin mong ituturing kung isang kabiguan niya ito kung hindi siya darating. Agad namang tumalima si Dongpil sa lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Batang Panginoon. Hindi siya nagaksaya ng oras at kaagad na nagpadala ng mensahe sa Gogyong family. Nang makating ang mensaheng ito sa kanila, tila may dumaan na bagyong nagpaliyab sa kanilang galit. Halos magningas ang buong opisina ng mga opisyal ng Gogyong family sa pag-uumapo ng kanilang galit at pagkainsulto. Sa loob ng opisina, isang tensyonadong pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ni Jong Risan, ang patriarch ng Gogyong family, at ng kanyang nakababatang kapatid na si Jong Rikhian. Ang mukha ni Jong Rikhian ay namumula sa galit at hindi na nito maitago ang kanyang sama ng loob.
Hindi niya mapigilan ang pagsabog ng kanyang damdamin habang nagrereklamo, ito ay tahasang pang-aabuso sa kapangyarihan. Maaaring siya ang Inspector General, pero para diktahan tayo kung saan dapat pumunta ang patriarch ng Gogyong family. Hindi natin ito maaring tanggapin. Sa halip, magpadala tayo ng mensahe sa Divine Cult. Kahit na nakakaramdam ng bigat mula sa hindi inaasahang balita, nananatiling kalmado si Jong Rizan habang binabasa ang dokumentong tanda niya. Bagamat alam niya ang panganib na maaaring idulot ng ganitong pagkilos, hindi niya ipinakita ang emosyon sa kanyang mukha. Itinago niya ang alalahanin at sa halip ay tinanong ang kanyang kapatid, na tila tinutokso ang kanyang matinding galit, at anong mensahe naman ang dapat nating iparating. Sagot ni Jong Rikian, ipaparating natin kung ano ang eksaktong sinabi at pinapagawa sa atin ng Inspector General. Subalit si Jong Rizan ay hindi sang-ayon sa plano ng kanyang kapatid dahil sa posibleng maging implikasyon nito. Nagpahayag siya ng kanyang opinyon ng mahinahon, ang Inspector General ay direktang itinalaga ng Demon Lord. Ang magreklamo tungkol sa Inspector General ay walang pinagkaiba sa pagki-question sa Demon Lord mismo. Ang bawat salita niya ay may bigat na para bang nagbibigay babala sa maaaring maging resulta ng padalos-dalos na aksyon. Hindi naman nagpatinag si Jong Rikian at agad na tumugon, so, anong suhestyon mo? Na sumunod tayo. Paano na lang ang magiging tingin sa atin ng ibang pamilya kung gagawin natin ito? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalab at pride. Walang pag-aalinlangan ang naging sagot ni Jong Rizan, kailanman, hindi ako nabahala sa mga opinyon ng ibang pamilya. Naging matigas ang kanyang tono, na para bang walang puwang ang diskusyon sa bagay na iyon. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Jong Rikian ang sarili, at matindi ang pagtutol na muling lumabas sa kanyang pananalita, maaaring hindi para sayo, pero para maliitin nila kami. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Jong Rizan, kumunat ang kanyang noo, at sa isang malamig na boses ay nagtanong, anong sinabi mo? Napalibutan ng tensyon ang paligid nila. Agad namang natauhan si Jong Rikian at puno ng pagsisisi ang kanyang tinig habang sinasabi niya, pasensya na. Hindi ko dapat sinabi iyon. Gayunpaman, ang aking paninindigan ay hindi nagbabago. Sigurado akong tatutol din dito ang iba pang opisyal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling determinado, walang planong magpatinag sa kanyang sariling paniniwala. Tumayo si Jong Rizan sa kinauupuan at sinabi, alam mo kahit gaano pa kamakatarungan ang ating tugon, kung hindi sasang-ayon ang Divine Cult, ang kanilang pasya pa rin ang mananaig. Ang salita nila ay batas. Nasa posisyon tayo kung saan kailangan nating sundin ang kanilang mga utos, kahit gaano pa ito ka hindi makatarungan. Lahat ay ayon sa kagustuhan ng Demon God. Iyan ang esensya ng ugnayan sa pagitan ng 7 pamilya at ng Divine Cult. Apela ni Jong Rikian, ngunit hindi ba ginagawa mo ang lahat upang makalaya tayong lahat mula sa nakakasuyang ugnayan na iyon? Sinusubukan mong putulin ang ating ugnayan sa Divine Cult upang matiyak ang autonomiya ng 7 pamilya. Hindi ka katulad ng Joksa family na kumikilos para lamang sa kanilang sariling interes. Ngunit pinagsabihan siya ni Jong Rizan, iwasan mong magsabi ng mga mapanganib na pahayag. Sabi ni Jong Rikian, sige, pero kung susundin mo ang sinabi ng Inspector General, hindi natin kailanman makakamit ang ating layunin. Sagot naman ni Jong Rizan, kailangan kong mag-isip-isip. Makakaalis ka na. Pagkaalis ni Jong Rikian, binalikan ni Jong Rizan ang liham at naisip niya, kakaiba, hinihiling nila na dalhin namin ang mga ledger. At kung mabibigo kaming dalhin ang mga ito, iuulat na bumagsak kami sa kanilang pagsusuri, hindi ito ang wastong pamamaraan. Paano kung babaguhin ko ang mga talaan? Sa ibang salita, hindi ipinadala ng Inspector General ang mensaheng ito dahil nais niya talaga kaming suriin. Mount Heng? Malapit lang din ito, kaya wala akong magagawa kundi pumunta. Ipinatawag ni Jong Rizan ang isang tauhan at sinabihan ito, ngayon gabi, aalis tayo patungong Mount Heng kasama ang mga Seeking Guards. Ihanda ang lahat ng mga ledger na dadalhin para sa paglalakbay. At, sa pagpapalit ng eksena pabalik kina Hajen, nakarating na sila sa paanan ng Mount Heng. Sabi ni Hang Ryan, Inspector General, ito na ang Mount Heng, pero hindi ito ang daan na karaniwang dinadaan ng mga tao. Ngunit sabi ni Hajen, ito ang tamang lugar.
Habang itinatali ang kanyang buhok, nagbigay siya ng mga panuto kay Hungrian, iwan ang mga karwahe at kabayo rito, kasama ng Berserk Demon Squad. Makitid ang pasukan. Maluwang sa loob ngunit hindi sapat para sa 100 tao. Tanong ni Hungrian, kung gayon, magsa-stand bilang sila rito. Sagot ni Hajen, oo. Pero ikaw, kailangan mong sumama sa amin. Sabihan mo ang iyong koponan na iwasan ang anumang padalos-dalos na aksyon. Kung matalino ang patriarch ng Gogyong family, darating siya sa loob ng 2 araw. Kailangan nating matapos ang gagawin natin bago sila makarating. Tanong ni Hungrian, anong gagawin? Ngunit sabi ni Hajen, mauunawaan mo kapag nasa loob na tayo. Pabirong sabi naman ni Hungrian, sige na nga, pero magtatago ako sa likod mo kung may mangyaring masama. Sabi naman ni Hajen, well, depende kung magpapakabait ka. At nagsimula na silang tatlo na akyatin ang Mount Heng. Naisip ni Hajen habang umaakyat, so, ito pala ang mga sitwasyon na makakapagdala sa akin dito. Akala ko magiging excited ako pagdating ko rito. Naniwala akong ang lugar na ito ang magiging simula ng aking pangalawang buhay. Ngunit ngayon, kalmado lang ako. Ito ba ay dahil may malinaw na layunin na ako ngayon? Pagdating sa isang kasulok-sulokang bahagi ng kabundukan, tila dead end ang narating nila, ngunit may isang maliit na butas sa dulo. Puno ng pag-aalangan, tanong ni Dongpil, batang Panginoon. Talaga bang papasok tayo dyan? Pagpasok nila, punong-puno ng kadiliman at wala silang makita sa paligid. Reklamo ni Hungrian, arg. Hoy, huwag mo akong tapakan. Sorry na, sabi naman ni Dongpil. Nagpatuloy sa pagrereklamo si Hungrian, kainis, napakadilim. Kahit na ginagamit ko na ang inner energy ko, hindi naman ito nakatutulong. Ngunit sinaway lang siya ni Hajen, tumigil ka na sa pagrereklamo at sundan mo lamang ako. Sabi naman ni Hungrian, gustuhin ko mang sundan ka wala akong makitang kahit ano. Inasar naman siya ni Hajen, paano ka ba naging pinuno ng Berserk Demon Squad kung ganyan ka kagaslo? Sagot naman ni Hungrian, hindi naman yon kasing dali ng sinasabi mo. Ako yung tipo na masanay sa pagwasak at pagpatay, kaysa sa sigurado at maingat na tipo. Sabi naman ni Hajen, hay nako, mahina ang dahilan mo para sa kakulangan ng pagsasanay. Bigla namang bumalik si Hungrian kay Dongpil, pusta ko pareho lang din naman sa kanya, di ba? Hoy ikaw yung nakatapak sa paa ko kanina. Napatikim lang si Dongpil at hindi na sumagot pa. Ngunit lalo siyang kinulit ni Hungrian, hoy, sagutin mo ko. Sa kabila ng kanilang pagkukulitin, nauunawaan ni Hajen kung bakit sila nahihirapan. Sabi ni Hajen sa isip niya, dapat inasahan ko na ito. Kakailanganin mo ng higit pa kaysa sa inner energy lang para makakita sa ganitong klase ng lugar. Dahil nilagyan ko ng Dark Scent Formation Technique ang pasukan ng kuwebang ito. At ito ay nakakapagpawalang bisa ng mga pandamdam ng sino mang papasok dito. Wala talaga silang makikitang kahit ano rito. Kung wala akong hypersensation, maliligaw kami rito habang buhay. Habang patuloy na naglalakad sa madilim, makipot at tila walang katapusang daan, narinig ni Hajen ang pag-aalboroto ng kanyang mga kasama. Sabi niya, malapit na tayo, na para bang pinapatahan ang kanilang pagod. Ang haba naman ng daanang to, reklamo ni Hungrian, na halatang naiinip na. Ngunit agad namang sumagot si Dongpil, hindi naman ganoon kalayo. Wala pang 5 minuto tayo naglalakad. Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa, na tila sinasabing kayang-kaya pa nilang magpatuloy. Di nagtagal, dumating sila sa isang bahagi ng daan na natatakpan ng isang malaking bato. Dahan-dahan itong bumukas, at isang sikretong lagusan ang lumitaw. Biglang napuno ng asul na liwanag ang madilim na landas, naputol ang pagkukulitin ng dalawa nang masilaw sila sa liwanag na iyon, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Habang nakatanaw si Hajen sa lugar na tila binabalik siya sa kanyang nakaraan, napangiti siya at lihim na sinabi sa sarili, matagal na rin mula nung huli. Ang aking pinakamagandang taguan sa Hunan na ginawa ko mismo noong panahon na assassin pa ako. Ang mga alaala ng kanyang dating buhay ay muling bumalik habang pinagmamasdan ang sariling obra na nakatago sa loob ng yungib na ito. Pagpasok nila, ang madilim na entrada ng yungib ay agad na nabalot ng liwanag mula sa mga phosphorescent na perlas na nakasabit sa itaas, na waring mga bituin sa kalangitan.
Nang bumungad ang sikretong silid, nanlaki ang mga mata nila sa dami ng kagamitan at kayamanang nakaimbak dito, mga bagay na hindi basta-basta mahahanap kung saan. Namangha si Hang Ryan at di mapigil ang mapabulalas, wow! Anong klaseng lugar ito? Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at ganoon din si Dongpil na natulala sa karangyaang nasa harapan nila. Naisip naman ni Hajen, wala akong kailangan dito pero. Napanganga si Dongpil nang makita ang imbakan ng napakaraming gamot, aniya, ang mga ito ay bigo pills. Kung ganito karami ay mabubuhay na tayo rito nang hindi bababa sa 5 taon. Tuwang-tuwa naman si Hang Ryan nang makita ang mga nasa taas, wow! Tingnan mo ang lahat ng mga phosphorescent na perlas na ito. Ang isa lamang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000 yang. At bigla silang nagpunta sa mga estant at binuklat ang mga aklat. Sabi ni Hang Ryan, mga lihim na teknik ba ito? Sagot naman ni Dongpil, mukhang mga medikal na teksto. Naisip naman ni Hajen, ano ba yan, pinakikialaman lang nila lahat ng walang pahintulot. Bigla na lamang napalingon si Hang Ryan kay Hajen, ang mga matay puno ng pagtataka at pag-usisa, at nagtanong siya, paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? May pagdududa at hinala sa kanyang tono, waring sinisikap intindihin ang hindi maipaliwanag na tagwa ng kayamanan sa kanilang harapan. Casual naman ang naging sagot ni Hajen, na tila gustong iwasan ang katanungan, basta. Ngunit lalo lamang nag-usisa si Hang Ryan. Hindi niya mapigil ang magprotesta, no way. Maliwanag na talagang pinagsikapang buuin at ayusin ang lugar na ito. Kahit ang mga asasin ay hindi nag-aayos ng kanilang mga tagwa ng kayamanan ng ganito kaluho. Puno ng pagkamangha ang kanyang boses, habang iniisip kung anong uri ng tao ang kayang magtago ng ganito karaming yaman sa isang di inaasahang lugar. Napako si Hajen sa kanyang kinatatayuan sa sinabi ni Hang Ryan, dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito, ngunit wala naman siyang may depensa kaya nanatili siyang tahimik. Patuloy pa rin si Hang Ryan, na tila hindi pa kontento sa kanyang mga naungkat, anong klaseng banidosong tao ang gumawa ng lugar na ito. Kung ang lahat ng mga librong ito ay mga lihim na martial arts technique at hindi mga medikal na teksto, ibig sabihin ang lugar na ito ay talagang puno ng kayamanan. Hindi na nakatiis si Hajen at dahan-daang umupo sa isang piraso ng bato sa gitna ng silid. Sa puntong ito, kinuha niya ang atensyon ng aliw na si Hang Ryan, na agad na tumugon sa kanya nang tawagin niya ito, ano yun? Tanong niya, bahagyang kinakabahan at nasa sabik sa sasabihin ni Hajen. Tahimik ang paligid, at bumigat ang hangin ng magseryoso ang tingin ni Hajen. Sa mabigat at tiyak na tono, sinabi niya, magiging mabilis lang ako. Magtrabaho ka sa ilalim ko. Ang mga salita ni Hajen ay bumagsak na parang isang matinding hamon na nagpapakaba kay Hang Ryan. Ano kaya ang magiging tugon niya? At ano ang kahihinatnan ng kanilang lumalalim na ugnayan? At ano kaya ang mangyayari sa paghaharap ni Hajen at ng Gogyong family? Abangan sa susunod na kabanata.